Breaking news po mga kababayan. Nako po, ito ng pasabog ng Net25. Grabe po ang pagkasinungaling na Anticlear. Binanatan po dito. Kasi nga sinasabi niya, ipinagmamalaki niya na yung project ni BBM ay gumanda raw at hindi na raw ganun kabaha. Hindi gaya dati dahil pinaalis daw yung mga barabarado at nagpalagay daw ng mga sinlaki ng tao na mga imburnal na malalaki mga pipeline para daanan daw ng mga baha. Kaya dito nakatikim ng mura sa taong bayan. Kaya dito sa programa ng Net25, ifa-fact check nila kung totoo ba na wala ng baha at mabilis daw mawala. Ito ang yabang ni Anticlear. Kaya dito talagang nabash itong vlogger ng Palasyo. Pati si Dayunyor nasabihang budol. Sinungaling. Ano pa ba ang tawag dito? Kasi nga si Marcoleta, ipinakulong nila para hindi maituloy ang flood control issue, ang pag-iimbestiga. Lahat ng mga Marines, talagang tinakot, binayaran. Pati si Erwin Tuplok, ayaw nang imbestigahan kasi nga sila po ang nasasangkot ngayon. Pinaubayan na kay Boying. Pati si Pinky, gusto na si Cayetano na ang ipakulong at iparesto dahil ginagawa na ng kaso. So itong mga baha-baha ngayon, sinasampal sila ng katotohanan. Hinahabol sila ng karma. Kaya dito mga kababayan, masasabon sa Anticlear dito sa Net25. Panoorin po natin paano nabuljak ito. Flood mitigation project. Aba, Ang baha ay hindi kasing sama ng mga nakakaraan. At ang baha, ayon naman sa Yusek Claire Castro, mabilis humupa. ba? Kung dati daw po ay umaabot ng hanggang tuhod, ngayon ay gutter deep na lang. Wow. O hanggang Gutter. Hanggang bukong-buko. Bukong-bukong yan, oo. Oo. Ganun ha? So, ibig sabihin, walang gustong umamin at magsabi na, naku, apaka-grabe po ng pagbaha ngayon. Bagay, siguro kung ang pagbabasihan natin ay Metro Manila, in fairness na meron talagang bumahang lugar, pero hindi ko man nakita ng personal, yung talagang umabot siguro hanggang tuhod o hanggang bewang man lang. Kagaya nung nangyari dati sa may gawin ng Espanya. Di ba? Yung sa may Lagos Nilad, yan ang matitindi dyan eh. Yung sa may bahagi ng, saan ba malagi? Yung sa may Sukat Parañaque. Oo. Yan, yung mga lugar na yan. Hindi ko lang po alam kung meron mga ganyan ngayon. Siguro, ipakita muna natin yung Sige mga nga. binahang lugar Oo. sa Quezon, dito sa Metro Manila. Sige nga. Oh, Ito, para makita natin. ito. Ang dati matindi sa may Araneta. Ito. Oo. Ayan, yan oh. Dati yan. Ito Lampas ay- tao talaga dyan. Kasi sunod-sunod yung ulan, di ba? Oo. So ito ay, ito may mga petsa dyan eh. Ha? Oo. Kinumpile na natin para makita natin ang mga pangyayari. Unahin natin Metro Manila, August 8. Diyan sa Araneta Avenue, corner Victory Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City. Tingnan mo naman dyan. Hanggang saan kaya yan? Hanggang gutter deep ba yan? Bahagi ang mga sagada. Baka yung kasagsagan ng busan, Son. Ay naman, siyempre. Oo. Ayan, pinagmamalaki na Anticlear. Alam nyo, sabi niya, maganda na ngayon ang baha. Hindi na talaga inaabot ng hanggang liig. Dati hanggang second floor ng bahay. Ngayon hanggang na lang, hanggang dibdib na lang. Alam niyo yung corner Araneta Avenue, mga kababayan? Binadgetan pa ng 500 million. Yung mga malalaking pipe na sinasabi ni BBM na June 26, kasi kumpara natin na pinagyayabang niya, pag bumaha ay hindi na natin mararamdaman. Pero mga kababayan, anong tawag dyan? Yan po ang balita ng Net25. Sinasabi na Anticlear, naku mga kababayan, mabilis nang humupa ang baha. Hindi na bumahaman pero humuhupa. Tapos nagbigay na tayo ng mga ayuda. Naku, pumunta ka ng bahay. Bigyan mo ako ng ayuda, isasampal ko talaga yung 3 pansit canton at 3 itlog na pula.
Tapos yung 20 pesos sa bigas na panis-panis na may mga dumi. Nako. Pumunta kayo dito banda sa amin, magpaayuda kayo. Itatapon ko sa mukha nyo yung mga ayuda niya sinasabi ko. Eto pa. Nabitak daw po ang nagkabutas-butas din ng kalsada sa Belfast Road, Novaliches sa Quezon City. Nakuhanan ng netizen noong Sabado naman. Dyan. August 8, Sabado, yung mga pangyayari yan. Bitak-bitak. Nagkaroon din ng pagbaha sa Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. 9:30 p.m. Eh, tinan mo, pasok sa bahay dyan. Pasok sa bahay. Barangay. Malalim. Matindi, ano? Hindi, baka naman ano yan, baka hanggang gutter lang yan. So, Yung bahay nila hanggang gutter lang. Sayad siguro sa loop. Maaari, yung bubong nila ay lapat sa gutter. Naging zero visibility naman dahil sa malakas na ulan, EDSA going Ortigas. O, nakita nyo mga kababayan, Don Pepe Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Na sinasabi ng Auntie Claire, nako, hindi ganong baha. Yaring sinungaling itong babaeng ito, sabi ni Don Pedro. Ayan. EDSA Ortigas, ayan o. Ayan, ang tindi na talagang zero visibility, ano? Naging mabigat ang daloy ng trapiko northbound from Centris to North EDSA. Alas 3:45 ng hapon. Sabado pa rin yan. Hindi, pero ang naratibo ngayon sa social media, nasan ha? Nangyari na yan dati, panahon ni Digong. Pwede naman talaga mangyari yan. Sabi ko nga, hindi, alam ko nangyari yan, panahon ni Nue. Di ba? Yung Bahanggunaw. Kasi yun talaga, kahit gano'ng pagtuntulol mo doon, hindi kaya yun. Di ba? Bumaha rin sa ilang bahagi ng FB Harrison at sa Pasay. Dahil sa walang tigil na ulan. Sabado pa rin po ito, ha? Ayan, Alam nyo mga kababayan, tumira ako sa Pasay ng ilang taon po. Mga kababayan, nung nagtatrabaho pa ako sa Philippine Airlines dyan sa Palex po. Nag-opisina po ako, accounting po ako dyan. Office boy po ako. Mula 2011 hanggang 2019. Kaya nag-resign ako, yung bossing ko, ayaw niya akong payagang magbakasyon. Kahit ano lang, 1 linggo. Ang nangyari, kaya niresignan ko, magre-resign na yung senior na may hawak ng mga sandamukal na mga flights. So, ginawa ko, niresignan ko. Ayaw nyo akong pagbakasyon mag-resign na ako. So, alam ko, yung nangyayari, nung panahon na yan, walang baha. Sa panahon ni Tatay Digong sa Harrison sa Pasay. Nakatira po ako dyan, mga kababayan. Malapit po sa Araneta Coliseum. Walang mga baha dyan. Ngayon lang po nagkakabaha. Naku po, mga kababayan. Grabing budol talaga ng mga tao ngayon, ng mga kawatan. Kariyan ako dati, Batang Pasay tayo. FB Harrison. FB Harrison yan, Hindi naman madaanan ang CB Star Avenue sa Las Piñas. Eto, lagpas gutter deep. Sabado yan, ha? Sabado. Ayun, mabot hanggang tuhod, Oo, tataas pa yan. 8:35 p.m., hindi na makatawid ang mga sasakyan sa Araneta Avenue, dyan. Ayan, Araneta Avenue. Hindi na makatawid. Ay, ba't nakatawid yung isa? Kasi malakas na loob yun, siguro electric yun. Baka hindi natakot. Ito isang matras, kulay-pulay. Sa Fireman's Street naman, Barangay 197, San Valley, Pasay City, ayun, nagtulong-tulong na lang yung mga residente. Alam nyo mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, wala yan. Hindi nagkakabaha dyan kasi tumira ako dyan. O may papakita ko sa inyo, itong G. Araneta ha. G. Araneta. Tignan natin, ipapakita ko lang sa inyo. Baha. Yung sinasabi ni BBM dito. G. Araneta. Para makakita nyo, G. Araneta baha. Check natin yung project ni BBM na 500 million dito.
Meron dito sinasabi ni BBM Nasaan na yung project ni BBM? Ito po. Hanapin natin. Ito po mga kababayan. Meron dito. Talagang binubudol tayo ng mga tao. Ito mga kababayan ko. Ipakita lang natin ha para makita nyo po. Ito. Saan yung ano natin. Ito po. Ito yung pinagyayabang ni BBM na wala ng baha. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at kanila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. At maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante. At ang tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. Ayan mga kababayan. Sabi dito, mukhang palpak yung pinagmamalaking tubo na goma ni Ngagba na mas malaki pa raw sa tao. BBM legacy puro baha. June 26, ngayon po. June 10 na, ayan pa rin mga kababayan. Anyari, sa nasabing proyekto, goodbye 500 million. G. Araneta Drainage Improvement Project spanning 758 meters from Caliraya Street to E. Rodriguez. Nabudol tayo ng 500 million mga kababayan. Yari na mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. Talagang binubudol tayo. Yung project po, nako po mga kababayan, kinain lang po yung 500 million, aray ko po. Ayan, ano ba pinagtutulungan nila doon? Para tinutulak yung kariton Dahil tinangay daw ho ng tubig baha ang isang motor. Nako po, motor tinangay pala yung tinutong motor. sana. Ay, hindi ka matatangayan ng motor kung mababa ang tubig. At dahil din sa walang tigil na ulan, Sabado naman ng umaga, binaha ang kalye ng Barangay 174, Apelo Cruz, Extension Malibay, Pasay City uli. Ayan, sa Malibay, nako. Oo. Yung gawin ng Naku, tripa ni tumira ako Gardina sa dyan, Malibay din mga kababayan Matindi ko. talaga dati. Eto na, dyan yung sinasabi ko. Yan, meron na bang lagpas tao? Hanggang leeg siguro. Dito sa San Andres Street, Balay Tube, Parañaque City. Asan Bali? Oh. Alas 8 ng gabi. Tinan mo kung gaano kataas. Baka naman nakaluhod yung mama. Ayan, sinasabi na Auntie Claire, nako, hanggang ano na lang, hanggang bukong-bukong na lang yung baha ngayon, humuhupa na. Tignan nyo yung mama na naka-rider, mga kababayan. Hanggang liig po, mga kababayan ko, hanggang muta, abot na abot. Yan. Baby, pakinggan natin. May ano yan? May audio ba yan? Oo, kung ano sinasabi niya. Ako sa tingin ko nakaluhod yun eh. Ayan, yan. Ano sabi? Wala, puro lagas-klas eh. Malalim. Lagpas dibdib. Oo. Oo. Lagpas dibdib. Gusto mo, punta na tayo ng probinsya. Di, ang sagot-sagot na yan, Nelson. Totoo naman anyang nangyari yan. Pero mabilis humupa kasi gumana lahat ng pumping station. Sabi kayo na doon sa press con. Oo nga, ano. Di ba? Na agad daw huyang nailabas. Nawala agad. Alamin natin, kasi Naiga. Sabado lang yan eh. Ha? Oho. Doon muna tayo sa Batangas City. Ayan, Eto mga kababayan, pakita natin yung pinagmamalaki na Auntie Claire. Eto po, check natin ha. Para makita nyo. Talagang ginagawa tayong mga budol ng mga animal na mga ito Tignan nyo ha, Auntie Claire, sa baha. Ito po, check natin. May mga audio yan.
May video tayo. Sasabihin ng fake news tayo eh. O ito ha, pakita natin. O ito. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin Mga kababayan, ano, pinagloloko tayo ng mga ungas na mga ito. Ano, talagang 500 million na nayari na naman tayo, ano, sa G. Araneta, ano. Nako, Alam mo ba kung sino congressman dito? Batangas City. Naku, wala akong idea. Si Kong Lian Libiste. Sakop ba ng ano yan? First District? Oo, Batangas City to eh. Baka yun yung nirereklamo niya dati. Kasi ang dati daw... Ay, yung pinalitan niya. Dating congressman yan, swimmer eh. Kaya gusto ng tubig ba? Swimmer kasi dati. At tingnan natin, Batangas City, Barangay Santo Niño sa Batangas City. Walang pati din ang buhos ng ulan. O, tingnan mo. O, yung tubig nasa ilog lang, di ba? Ayan. O. Nasira daw ang tulay na yan sa Barangay Santo Niño. O, malakas din pala, no? Sa barangay, bumigay ang gitnang pundasyon ng tulay dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Oho. Rumagasa pala, no? Oo nga, no? Lakas naman ng tubig na yan. Rumagasa din ang tubig sa Paliko Irrigation Dam sa Nasugbu, Batangas. Aha. Oo, puro nasa, ano naman, wala naman sa bahay, ah. Ang lakas ng current, ano? Nasugbo, Batangas ba yan? Ay, irrigation dam pala yan eh. Oo nga. Okay lang yan. Basta din, Doon tayo umaapoy kay, yung ano, irrigation. doon naman tayo kay Kong Luistro. Yan. Yung bang Lian, Batangas, ay kanya yun? Naku, hindi ko kabisado yung mga hati-hati ng ano, district Mukhang kanyan eh. Oo. Mm. Kasi basta sinasabi dyan, ang buong Batangas ay mga 6 billion ang project ng DPWH yan. No? Second district pala siya. Second district ba? Oo. Oo. Ano yan? Basta sa Kabuuan daw, sabi yata, nakita ko si Kuya Henry. Sabi, O eto, may papakita ko sa inyo, nakabangka na mga kababayan na ito po. Para makita nyo man lang. Ito po. Sa Net 25 ito eh. Pakita natin ha. Ito, makikita nyo po. Baha. Ito. Baha. Check natin. Makikita natin yan eh. Grabe mga kababayan, no? Makikita nyo. O yan. Pero meron akong papakita. Ayan, no? Grabe. No? Ay, ito, mga kababayan. Ayan, saan yan? Nagbangka na dahil sa baha. Panoorin, gumagamit na ng bangka mga residente sa bayan ng Hermosa at Dinalupihan, Bataan dahil abot baywang na baha. Grabe, ano? Dinalupihan po, mga kababayan. Ayan, sa ano ito, sa ayan, Bataan po, Dinalupihan. May bangka na po, mga kababayan ko. Ang tindi, no? Sasabihin ng declare, nako, wala na, hanggang ano na lang, hanggang kuko na lang, nako po. Tingnan nyo mga kababayan ko, oh. Ang tindi, ano? Tapos bibigyan na naman kayo ng ayuda ng 3 payless, 3 itlog, nako, at isang 20 pesos sa bigas, yari na, mga kababayan ko. Ayan, tignan nyo mga baha, mga kababayan ko. Oh, maaatim nyo ba yan, mga kababayan? Tapos pag magnakaw, yari na. 'Di ba? Pag nagnakaw, trilyon, tapos bigyan ka lang ng 3 itlog na pula, nako po. O, tingnan nyo mga kababayan ko, oh. Isimbahan, nalubog na rin mga kababayan ko. Saan ito? Hindi rin nakaligtas sa epekto ng malakas na pag-ulan ang Archdiocesan Shrine of Our Lady Lourdes, Kabitikan, Bacolor, Pampanga. Nako po mga kababayan ko. O, tignan nyo, nalubog na rin sa baha yung kotse. Wala, inaabot na talaga siya dyan. Inaabot sila ng baha, mga kababayan. Ayan, buti na lang, hindi tayo bumabiyahe.
Grabe, oh. Kakaiyak. Bumultok sa sasakyan. Kakaiyak po, mga kababayan. Inaabot lang talaga siya dyan. Buti na may rescue. Ayan, sinasabi ng declare, naku, wala nang baha. Umuhupa na. Naku po, dyan sa G. Araneta ito. Ayan, tatalon. Uy, Inabot ng baha sa G. Araneta Lexus. Avenue. Naku po, Lexus. Yari po, mga kababayan ko. ang tatak. Oh, anti-clear, ano masasabi mo? Putik. Oh, Tudor. anong masasabi mo, anti-clear? August Uy, 10 po ito ngayon lang. Lexus. Ay, grabe. Ayan, oh. Mahirap at Ang mayaman, apektado ng baha dahil sa pagnanakaw ng mga korap na politiko at opisyal ng DPWH. So, yan. Mga kababayan, yan, pumapapel na naman yung kanilang kapatid. Yung kapatid mo, sangkot sa flood control, si Erwin Tulfo. Ayan, nasabi ni Ramon Tulfo, mahirap at mayaman apektado ng baha dahil sa pagnanakaw ng mga korap na politiko at opisyal ng DPWH. Sa ibang bansa gaya ng China, ay hindot. Yung mga kapatid mo, lalong na yung si Tuplok, sangkot sa flood control, tapos ikaw, kasama ka rin sa mga maleta. Di ba? Yan ang sabi ng mga komento. Tignan nyo mga kababayan. Yung kotse. Di ba? Saan kayo makakakita? Nasasabihin ng Anti-Claire, mga kababayan, magandang balita. Ang project ni BBM worth 500 million sa G. Araneta. Ang bilis ng pag-agos, nawala na. Ngayon, tignan mo, ngayon lang, August 10 po. Yung mga kotse na magagara, sports car na lubog yan, no? Sports car yan, no? O sasabihin nyo, wala nang baha, itigil na ang flood control issue, ipaubayan na lang kay Boying, ipaubayan na lang sa kay Ping Lacson. Yeah, tignan nyo, may papakita ko sa inyo, ha. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo, may papakita ko sa inyo, ha. Erwin Tulfo, flood control, wag pakialaman, wag alaman. O, tignan natin. O, grabe naman ito, mga kababayan ko. O. Huwag na natin pakialaman. So, okay lang to. Okay lang to, ganito na lang. Ganito na lang, Huwag lang Erwin natin Tulfo. pakialaman yung flood control, okay lang to. Huwag Sa na mga natin. senador dyan na nagsasabi na tigilan na lang natin yung flood control, Mga huwag na natin hindot. pakialaman. O, So, okay lang to. okay lang to. Okay lang to, ganito na lang. Okay lang to. Huwag lang natin pakialaman yung flood control, okay lang to. Kupal, ano. O, tignan nyo mga kababayan. O, G. Araneta mo, mga kababayan ko. Erwin Tulfo once said, wag na natin pakialaman ang flood control na yan. Sometimes we have to bend the law to able to please the people. Yawa. O, tignan natin ito mga kababayan. O, Erwin Tulfo, wag na natin pakialaman ang flood control issue. Diba, hindot. Yari. O, eto, tignan nyo. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Sa mga nagsasabi dyan na hayaan na lang yung flood control. Mag-focus lang kayo dyan sa impeachment. Hayaan na lang din natin to. Yari na. Yawa, no? O, tignan nyo. Flood control na yan, related to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang, anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, Ipinagtanggol ba yung mga kongresista, no? Huwag pakialaman ng blood control, bendalo. Yari na. O, eto po. Kilay yung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita.
So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin? O ayan, may 400 million kinita sa pagbablog daw. Naku po, kahit 10 taon ka dyan, kung hindi ka naman viral. Sa mga korupsyon dyan, sana mapanood nyo to. Kasi hindi po biro yung dinadanas namin dito. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the people. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Huwag natin pakialaman. O i-donate daw yung mga pork barrel sa DPWH sa mga Estas Barabas. Yawa. O mga kababayan, di ba? O, check pa natin. Sabi niya, alay kabayan, anyari sa 6 billion pesos project sa Tapos ang ginawa nila mga kababayan, si Marcoleta pinakulong. Yung mga Marines kinasuhan. Yung 4 bumaliktad. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, dahil bumaliktad yung 4, praise the Lord! Panginoon, salamat dahil nakapag-isip-isip sila ng tama. Inurong nila ang kanilang salaysay, binawi nila. Praise the Lord! Hindi na natin itutuloy ang flood control issue. Ipaubayan na kay Boying at kay Ping Lacson. Si Marcoleta ipakulong natin. Di ba pinakulong nila? Oh, ngayon yung mama kawawa. Kawawa ang kapatid natin. Nagsasabi lang naman ng katotohanan. Nag-iimbestiga lang. Alam nyo ang kinaso, hindi flood control. Donation, private ng individual. Mga kababayan, ginawang plunder ng mga Estas Barabas. Nakita nyo ang sistema nila. Si Marcoleta ang nagdurusa ngayon. Kaya hinahabol sila ng karma ng mga Estas sa mga ito. Batangas na flood control. Oh. Tingnan natin sa Lian, Batangas. Yan, Lian Libiste yan. Lian. Hindi. Iba. Oh. Ayan, buti na walang tubig. Kasi sabi natin sa iyo, walang tubig. Ayan, Oo. baka nasa evacuation center, eskwela. Yun nga, nasa evacuation center sila. O mga kababayan, ang masasabi nyo. O diba, ang gagaling nila. Huwag na natin pakialaman ng flood control. Anong kasalanan ng mga senador at mga congressman dyan? Kung may mga pork barrel kayo, ibigay na sa DPWH. Kay Vince Dizon, sila nang bahala dyan para gawin na ang trabaho. Ayun, minumura kayo ng taong bayan, kada baha. Mamimigay na naman kayo ng mga ayu-ayuda. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magkakamali na pumunta dito sa bahay at mamigay ng 3 payless, 3 itlog na pula. Baka ipahabol ko kayo sa mga aso ko. Meron akong golden retriever dito. Galit na galit sa mga buhaya na kaagaya nyo. Kalimutan na natin ang flood control. O ba't yung pinakulong si Marcoleta? Mga Estas Barabas kayo. Kung hindi kayo natatakot, ba't nyo pinatigil? Sasabihin nyo, ipaubayan na lang sa DPWH yung G. Araneta na 500 million pesos na worth ng project nyo. O ngayon, binabaha pa rin kayo. Sasabihin nyo, wala nang baha. Mga Estas Barabas. 3 evacuation center sa Balibago at Elementary School, 191 ang inilikas. Ibig sabihin, bumaha din. Ayun. Sa Barangay Hall, may 51 evacuees. O, kita nyo mga kababayan ko. O, sasabihin nyo wala nang baha. O, kita nyo. Yun yung pinuntahan natin Yan, Hagonoy. Yan. Sa loob, Naku Ibig po. sabihin, malamang yung pinuntahan natin yung sa may Lubog na lubog. bandang loob, malamang lagpas-tao ngayon doon, ano? Oo. Mas matindi Naku po. doon. Oo. Ayan, ito naman, San Jose. Hagonoy, Bulacan. Yan, may oras pa. August 8 as of 8:30 a.m. Sabado yan. Oho. Ito, Cavite. Aguinaldo Highway uli. Oo. Ambuklaw Dam, dyan. Ayan, gawin ng Benguet yan. Yan yung itaas. Dyan daw sa bandang Baguio, ang iniulan na yan, 1.5 buwan.
Yung buhos na dapat sa kalahating buwan, binuhos isang araw. 9 days daw. In, Susunod-sunod daw. talaga makikita mo talaga matindi. No? Ay, yung sinasabi ko yung Batangas kanina. Ano yan, di? Kamiling ito. O yung kanina, yung maaga. O ayan mga kababayan, yung masasabi nyo ngayon. Nakalimutan na lang natin ang flood control, ipaubayan na lang natin sa mga estas barabas. Marami daw mga problema sa bansa. O ngayon, hinahabol kayo ng karma. Diba? Imbes na si Marcoleta nag-iimbestiga, yun pinakulong nyo. Uulit-ulitin ko, karmahin sana kayo, habulin kayo ng karma. Pati mga marin sa bumaliktad, kayo ang habulin ng karma sa lahat ng mga anak-anakan nyo hanggang kauli-hulihan na saling lahi nyo, mabas kayo ng mga taong bayan. Kasi ibinenta nyo ang kaluluwa nyo. Si Marcoleta nga hindi natakot na nindigan sa katotohanan na ipagpatuloy ang flood control. Ipinakulong lang at pinaresto ito. O ngayon kayo, bumaliktad kayo Nawala yung credibility nyo. Ngayon, magkakaroon na ng dahilan si Boying na hindi na ituloy yung kaso kay Tambaluslos. Budol lang na sasabihin nilang kakasuhan ito. Ayun mo siya. Yan ang sabi ng komento. Sinasabi lang natin, sabi ni Pedring ng San Juan, binahana hanggang muta. Okay po, salamat po. Shoutout sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, Ma'am Lok Isip, JJ. At sa lahat ng mga kababayan natin, Imelda Facon, i-share at i-like po ito. Salamat po.